Okay, wala yung aking cameraman eh. Ayan, pinapano natin. Ulit-ulitin ko yung mga bagay na ginagawa natin. Ano? Kasi sabi ko lang, binibidyo natin, hindi para magpasikat. Binibidyo natin at nilalagay natin sa YouTube channel natin para tawag nito ay maraming makakita at makarinig ng salita ng Diyos. No, kasi sabi ko nga gamitin natin yung mga gadget na yan for the glory of God. No? Kaya nga binibidyo natin hindi para magpasikat, para iparating sa buong mundo ang salita ng Diyos sa mga taong hindi kayang abutin ng mga mensahero ng Panginoon. At least kahit papaano sa pamamagitan ng mga videos ay maparating natin ang salita ng Diyos. So kung gusto niyo mag-subscribe, Liwanag ng Buhay, YouTube channel ko yun. Liwanag ng Buhay, yung may ilaw. Yun po yung aking YouTube channel. Yung aking Facebook channel, no? Yung RJE TV. No? Yun po yung ating Facebook. Bakit? Kasi lahat ng activities natin na ginagawa natin in the ministry, doon po natin iyon na nilalagay. Palapakan nga natin ang Panginoon dyan. So, God bless you muna natin yung ating mga kapatid nandun sa Suyok. Sina Glimmer, sino pa ba? Fiona. Chloe. Sino ba? Main. Ring. Ulan. No, sino ba? Uno. Palapakan natin sila. Kumbaga sabi ng Bible, isa lamang kaluluwa ang naligtas, magbalik loob sa Diyos, libo-libo, laksang-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. So welcome kayo sa gawain ng Panginoon, ang Light of the World Worldwide Ministry na kung saan ay maging bahagi sa kanyang kaharian. Amen? Palampakan natin sa mga nag-invite. Sino mga nag-invite sa kanila? Wow! Praise the Lord! Wow! Woo! No? Meron na kayong reward sa langit. Okay, praise the Lord. Hallelujah. So, sabihin natin, ngayon, lahat ng tawag dito, lahat ng mata, lahat ng tenga, no, tutok lang muna rito. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, mamaya mga kausapin. Huwag mo na kausapin, ha? Makinig muna tayo. Ayan, masarap yan. Huwag matutulog. Sabihin mo, huwag matutulog. Paano matulog, sisikloin ko. Okay. So, focus muna tayo. Sayang yung mga oras na ito na hindi natin tawag nito, mapakinggan ng maayos ang salita ng Panginoon. So, ngayong umaga, samahan muna niyo akong manalangin. Nandiyan ba tayo? Ayan po. Mag-pray muna tayo. Yes. Okay ba yun? Yes. Sige. Ay, magbabackground muna pala ako. Kasi sabi ko nga, mahalaga yung background sa akin eh. Nakaano na po yung butot niya? Labuyo. Ano ba? Para artist kayo paano, masimulan ko po yung aking mensahe. Set. Naka-okay na ba ako sa Bluetooth ko? Ayun, salamat kay Lord. Hallelujah. Kasi gusto ko na nag-preach ako na nakakarinig ako ng mga sounds. Kasi parang gusto ko kayong dalhin in the heaven through sounds.
No? Madama natin yung kanyang presensya, no? Kahit sa mga awitin na makalangit sa Panginoon. Okay, mag-pray na tayo. Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami sa bagong umaga, sa bagong buhay, sa panibagong lakas. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa umagang ito na kami po ay yung pinagkatipon, Panginoon, sa lugar na ito upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Patuloy niyo nga po, Panginoon, i-bless ang aming pong gawain. Samahan kami ng iyong Espiritu at patuloy, Panginoon, na ikaw po ang mag-minister sa aming pong mga buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malinaw na kaisipan, malinaw na pagdinig mula sa iyong mga salita. I pray in Jesus' name, mag-minister po ang iyong banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan. Amang banal na sumasalangit, langisin niyo po ang aking labi, at bawat salitang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, ay maging pagpapala sa mga taong nakakarinig. At hayaan niyo, Panginoon, ang bawat iuusal, ilalabas ng bibig na ito ay hindi manggagaling sa akin, kundi manggagaling mismo sa iyong banal na Espiritu. Father God, we thank you. At patuloy po ako na walang laman na maitataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. At may pahayag ko ang iyong salita with simplicity and clarity to your people, Panginoon, na lubos po nilang maunawaan. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi. Amen! Amen. Amen! Palakpakan nga natin ang panalangin. Okay. So sa umaga nito, no? Sa umaga nito, gusto ko lang talakayin ito. Ay, sorry. Yan. No? Born again, talaga, yun. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. No? Kasi sabi ko nga, itong mga dinadala natin mga teaching na ito ay mga basic. Kasi halos karamihan dito, halos baguhan no? Kaya gusto natin maibaon yung salita ng Diyos. Maibaon yung mga paniniwala na meron po tayo. Kaya ito ang gusto natin talakayin ngayon. Born again! Ano talaga iyon? Maraming mga tao, ang konsepto nila, pag sinabing born again, panibagong reliyon. No. Yun ang ating konsepto. Pag sinabing konsepto, ito yung ating pananaw. Ito yung ating paniniwala. Pag sinabing born again, ay isang reliyon. No? Sinatawag na reliyon. Pag sinabi natin pag nag-fill up tayo ng mga big data, no, ang nilalagay natin doon sa religion, no, born again. Kaya akala nila tuloy yung religion ay ang born again ay isang religion. No? So ito yung pananaw natin. Minsan sinasabi pa rin natin, ang born again ay panibagong religion. Ang dami na nga ang religion sa buong bansa, sa buong mundo. Idadagdag mo pa yan. So, maling konsepto, ang paniniwala, ang born again ay isang reliyon. Maling konsepto po yun. No? Kaya po, ito po ang tatalakayin natin upang lubos natin maunawaan kung ano nga ba talaga ang salitang born again. Hayaan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang magpapaliwanag sa atin kung ano ang salitang born again. Mula sa bibig ng ating Panginoon, lumabas ang salitang born again. So, ano nga ba talaga ang salitang born again? Nandiyan ba kayo? Amen. Okay, nandito lang ako. Amen! Okay, basahin natin mula sa salita ng Diyos. Nilagay ko nun dyan kasi wala kayong dalang Bible Next time, magdala tayo ng Bible at kung maaari, magdala tayo ng mga notebook natin, yung mga nakikita natin dyan, sinusulat. No? Pagkakaroon ng mga tinatawag na pag-aaral para kahit paano, pag kayo ay may nagtatanong, alam nyo kung ano isasagot. Okay? So, tingnan natin mula sa salita ng Diyos kung ano nga ba sinasabi patungkol sa born again. Okay. Sabi na salita ng Diyos, nakikita niyo ba?
Sabi dito, may isang Pariseo na nangangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi. Pag sinabing Rabbi, guro. No? Salitang salitang Grego. No? Rabbi o kaya Rabbi. Ang ibig sabihin niyan, guro. No? Nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, si Nicodemo ay isang pari. Pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, leader. Respidado itong si Nicodemo. Sabi niya dito, isang gabi. No? Hindi ko alam bakit ni-record ng Bible yung gabi. Hindi ko alam, baka naman lumalaro lang sa isip natin, bakit gabi? Pwede naman ang hapon, pwede ng umaga, no? Bakit gabi? No? Maraming lumalaro. Ako sa isang pananaw ko, maaaring siguro dahil sila yung mga Pariseo, no? Sila yung mga Pariseo at ayaw nilang makitang kausap ang Panginoon dahil binabatikos nga nila yung katuruan ng Panginoon. Pero itong si Nicodemo, naniniwala siya na ang ating Panginoong Jesus ay galing mula sa salita, galing sa Diyos. Sapagkat yung mga ginagawa ng Panginoon ay nagkakaroon ng himala. Kaya sagot ni Nicodemo, sabi niya, nalalaman po namin. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa. Maraming naniniwala sa ating Panginoon, pero takot lang silang lumantad na tawag nito, na kumilala sa ating Panginoon. Takot lang silang lumantad na naniniwala din kami, Panginoon, sa pinapangaral mo. Naniniwala din kami, Panginoon, sa misyon mo. No? Sabi niya dito, nalalaman po namin. Kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So ito yung paniniwala ni Nicodemo. Ngayon, 3. Sumagot si Jesus. Etong sagot. Tandaan ninyo, sinasabi ko ito. Malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Itong yellow na yan, sabi niya dyan, no? Maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, ibig sabihin, you must be born again. Except among be born again, ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Hindi niya malalasan, hindi niya mararamdaman, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos sa kanyang buhay. Hanggang hearsay lang siya. Hindi niya ma-experience yung kaharian ng Diyos hanggat hindi naboborn-again ang isang tao. So, ngayon, verse 4, tingnan nyo. Paano may papanganak na muli ang isang tao? Kung ang tao matanda na, papasok pa ba siya? Kasi napupunan ng kanyang ina para may panganak? Tanong ni Nicodemo. So ang tinatanong ni Nicodemo ay physical birth. Yun ang kanyang paniniwala. Physical birth. Papasok pa ba siya? Matanda na siya. Papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina? Para tawag dito, sila po ng kanyang ina para muli may panak na muli. Tanong ni Nicodemo. So, ang kanyang kaalaman, ang pag-aalam niya sa born again, kailangan may panganak siyang muli sa kanyang mga magulang. So, ang gusto niya tukuyin, yung born again, ay physical birth. Pero iba ang sagot ng Panginoon. Hindi physical birth ang salitang born again. Anong sagot ng Panginoon? Verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo, sinasabi ko nito, maliban ang isang tao ay pinanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Merong proseso. Merong proseso kung bakit kailangan maipanganak ng muli ang isang tao. Ano yung sinasabing proseso? Sabi niya dito, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. Yung tubig at Espiritu. Ang tubig ang siyang naglilinis sa atin. Symbol yan ng paglilinis. Pag naliligo ka, of course, ibig sabihin marumi. No?
Ang tubig ay sumisimbolo sa pagsisisi. Panganak sa mamagi. Pagsisisi. So para maranasan natin ang born again experience, kailangan tayong magsisi. Hindi. At kapag tayo magsisi, may papanganak kayo yung Espiritu ng Panginoon sa atin. Hindi. Nakukuha niyo yung ibig sabihin? No? So, yun ang susi para may panganak. Ano sa panahon ng Panginoon? Verse 6. Ang tao ay pinanganak sa laman. Sa laman. Ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, ang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito ay hindi physical birth, kundi ang spiritual birth. Ay, Pag sinabing spiritual birth, sa loob natin, no, merong namatay. Kailangan yung mabuhay. Maipanganak ng muli yun. Kaya nga sabi nga ng verse 7, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat, kailangan maipanganak na muli. kailangan. So sa panahon ng ating Panginoong Yesus, hanggang sa ngayon, nire-require niya ang tao para maranasan ang kaharian ng Diyos, ma-experience ang kaharian ng Diyos, kailangan ma-born again. Nandyan ba tayo? Kailangan may panganak ng muli, ma-born again, para ma-experience natin ang tinatawag ng kaharian ng Diyos. So, two things. Ang born again ay hindi religion. Ang born again ay spiritual birth. Kailangan may panganak yung Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ang born again ay isang karanasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung born again. Yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos. So, tanong, bakit kailangan natin mag-born again? Natin mag-born again. Oh, meron akong echo. Palapahan nga natin yung echo. Kapalitin yung echo. Bakit kailangan natin mag-born again? Sabihin mo nga, bakit kailangan natin mag-born again? No? Bakit? Bakit? Sagutin natin. Tayo'y nahiwalay sa Diyos dahil sa ating pagsaway. Pagsaway. Nahiwalay tayo. No? Nahiwalay tayo dahil sa pagsaway natin sa Diyos, dahil may utos ang Diyos kina Eva at Adan na kung saan sabi ng Panginoon sa kanila, huwag mo kakainin yung bunga ng masama at ng mabuti. Kapag kinain mo iyon, mamamatay ka. Yun po ang batas na binigay ng Diyos sa kanila. Sinuway po yun ng tao. Anong sabi? Sinabi niya sa tao, makakain mo ang kalimang bungang kahoy sa halamanan. Maliban sa bunga ng bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mo makakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yun, mamamatay ka. Mamamatay ka. Alam natin yung story, amen. Nung pag kinain nila yung bunga ng masama at ng mabuti, namatay ba sila on the spot? Opo. Namatay ba sila on the spot? Nung kinain nila yun, ang alam natin kasi yung bunga, ang naituro sa atin, mansanas. No? Pag nung kinain nila ika ng mansanas, no? Namatay ba sila agad? Hindi. Hindi agad sila namatay. So ano yung namatay na yun? Eh sabi ng Diyos, mamamatay ka eh. Ano yung namatay? Namatay. Ang mga tao. Magaling na disciple. Ibig sabihin, mamamatay ka. Mamamatay, hindi lamang itong physical. Ang unang namatay sa atin, yung espiritu, yung spiritual natin pamumuhay, yung kaugnayan natin sa Diyos, yun ang namatay. Kaya mapapansin natin, hanggang sa panahon natin ito, ang mga tao, buhay na sila, and yet patay. Ang tawag natin sa kanila, zombie. Buhay sila, and yet patay. Saan sila patay? Patay sila sa espiritu. Patay yung pakikipagpundayan nila sa Diyos. Patay yung tinatawag nilang relasyon sa Diyos. Kaya mapapansin natin sa mga tao ngayon, Zombie attack. hindi lamang ang panahon nila, hanggang sa panahon natin ito. No? Kaya nga yung mga tao nakikita nyo, zombie yan. Bakit? Buhay sila, ay patay. Diba? Patay.
patay yung kanilang espiritu. Patay yung kanilang relasyon sa Diyos. Kaya mga tao, ginagawa ang gusto nilang mahiligan. Ginagawa ang gusto nila. Wala silang pakialam sa Diyos. Napipikap din mo ibig ko sabihin. Maraming mga tao ngayon walang panahon sa Diyos. Bakit? Kasi patay yung espiritu nila. Hindi nila binibigyan ng oras, ng panahon, ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ang Diyos sa kanila, ang Diyos sa kanila ay occasionally lang. Pag sinabing occasionally, anong ibig sabihin ng occasionally? Alam lang nila ang Diyos sa panahon nang sila ay may sakit. Alam lang nila ang Diyos sa panahon na sila ay may birthday, Pasko, ano pa? No? Pag masaya lang sila, pag gusto lang nila. Kaya ang tawag sa kanila, ang alam lang nilang Diyos ay occasionally. Pero yung totoong may Diyos na na-born again, na kumikilala sa Diyos na na-born again yung espiritu nila, no? Laging hinahanap ng Diyos. Uhaw siya sa Diyos. Bakit? Kasi ito yung relasyon na manumbalik sa atin. Kaya maraming mga tao ngayon, no? Kilala nila ang Diyos occasionally. Bakit? Kasi patay yung kanilang espiritu. Wala nang panahon para sa Diyos. Wala nang panahon magsimba. Wala nang panahon magbasa ng salita ng Diyos. Sino nagbabasa ng Bible? Amen. Magbasa. Next week, tuturo natin yan. No? Pero dito muna tayo. No? Sabi dyan, no? Kaya ang tao, pagpasinin nito, ano yung daw yung tao? Kaya ang tao malayo sa Diyos. Kaya tao malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos yung tao. Bakit? Kasi nga patay yung kanilang espiritu. Kaya kayo, tayo, mga nasa labas, walang panahon sa Diyos, patay yung kanilang espiritu. Bakit? Kasi hindi nila binibigyan ng oras, ng panahon, ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya, subukan mo, imbitahin mo ang tao na makinig na salita ng Diyos. Anong sagot nila? Busy pa ako eh. May ginagawa ko. Naglalaba ako. May pupuntahan ako. Di ba? Hindi nila binibigyan ng oras, panahon ng Diyos. Bakit? Kasi nga, patay. Kaya kapag yung mga niyaya niya, Bible study po tayo, o attend po tayo ng Sunday service, meron kong gawain, busy ako. Mamaya na lang. May gagawin pa ako. May pupuntahan pa ako. Di ba? Yung mga niyaya natin. No? Bakit? Kasi nga, patay yung kanilang espiritu. Yung pakikipag-undagan nila sa Diyos. May mga pilosopo pa na sasabihin, hindi ko nga maayos-ayos na itong reliyon ko eh. Sasama pa ako sa'yo. May mga ganon. Kaya po, napakahalaga na kung saan mabunagin tayo. Bakit? No? Hindi natin ma-experience yung realidad ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, ang tao hiwalay na sa Diyos. No? Kaya tingnan natin, isa pa sa salita ng Panginoon. Galatia 5:19-21, masin ninyo. Sabi niya, hindi makakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Diba? Tingnan ninyo. Nandiyan ba tayo? Tingnan ninyo. Sabi niya, pakikiapid. No? Pag sinabing pakikiapid, ano? Kumbaga may asawa na at nakikipagtalik pa siya sa iba. No? Kahalayan, kanasuan, yung mga lumalabas sa kanyang bibig ay hindi magaganda. Puro kanasuan, puro green jokes. No? Yung lumalabas. Bakit? Kasi nga malayo siya sa Diyos. Hindi niya makontrol yung bibig niya kung ano lumalabas sa kanyang bibig. Dahil nga malayo sa Diyos. No, tuloy pa natin. Amen. 20. Oh. Sabi nila, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabaka-bakagi. Diba? Yan ang
nag-ahari sa kanila, ano ba yun? Pag-aaway-away, pagkakagalit, kasakiman. Diba? Yung mga tao, ano eh, kapag meron kang Panginoon sa buhay, nagiging satisfied ka sa lahat ng bagay. Tama ba yun? Amen. Kapag meron ka nun, hindi ka na magnanasa ng mga bagay na meron ng iba na kahit wala ka, okay lang. Yung iba na para lamang makuha, yung gusto nilang makuha, gagawa sila, kukuha sila ng mga bagay-bagay na kahit hindi sa kanila. Ang tawag doon, kasakiman. Ano ba yung salita kasakiman? Yung bang kumbaga ayaw mabigay? No? Sobra-sobra naman ayaw mabigay. No? Masyado siyang sakin. O kaya yung mga kwento na kanya, 1 for you, 1 for me. 2 for you, 1, 2 for me. 3 for you, 1, 2, 3 for me. Nakuha niyo ibig ko sabihin. No? Kumbaga, meron ang lalamang sa kapwa. Gusto niya lagi sa kanya lahat. Ano ko ba? Pagkakampi-kampi, pagkabaha-bahagi. Pero itong word na yun, no? Zeros. Kaya nga sabi ko nga, kapag talaga ang tao patay, nag-ahari yan sa kanyang puso. No? Yung pagsaselos, pagkagalit, okay lang magselos. Pero kapag yung selos, sinasakal mo na yung tao, hindi na maganda yun. No? Yung minuto, inaalam mo siya, nasa ka na. Oras na, di ka pa umuwi. No? Mga ganun ba? Kahit walang kalatoy-latoy, no? Nag-aaway sila. No? Eh, sabi ko nga, nandyan yung nag-ahari ka sa puso ng tao. 21. Pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong pinapalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Napipigan po ninyo, no? Ito yung mga tao na wala ang Diyos sa kanila. Ito yung mga tao, patay yung kanilang mga espiritu. Dahil patay ang kanilang espiritu, ano sabi nila? Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Masakit man pakinggan, masakit man makita, malaman ang mga katotohanan ito. Pero ito po yung truth. Kung bakit natin ipinapahayag ang salita ng Diyos. Nang lahat ng taong hiwalay sa Diyos, lahat po sila ay hahanto doon sa dagat-dagat at impyerno. Dahil yun po ang mga taong walang kaugnayan sa Diyos. Dahil patay ang kanilang espiritu, patay ang kanilang relasyon sa Diyos. Maibigan ang gustong maibigan. Walang panahon ang mga tao patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi nga hindi sila born again. Hindi sila born again. Kaya sabi ng, tingnan ninyo, Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo makita at hindi ninyo marinig. Ano daw ang pagkawalay natin sa Diyos? Sa masasama ninyong gawa. Dahil nagkasala kayo. Nagkasala tayo. Kaya ang Diyos malayo sa atin. Eh, Brother Robert, pag nagpe-pray naman ako, dinidinig naman ang Diyos siya. Opo. Bakit naman hindi? Kasi ang Diyos hindi naman siya Diyos na mga mabubuti. Diyos din siya ng mga masasama. Pangalawa, eh, Brother Robert, kahit pabisan-bisan tawag ito, nagdi-devotion na nagsisimba naman ako. Pinapakinggan naman ng Diyos yung aking mga panalangin. Opo, pinapakinggan ng Diyos. Dahil mabuti siya. Dahil yung kanyang katangian. Dahil sa kanyang biyaya sa atin. Pero iba ang usapan pagdating na sa tinatawag na relasyon sa Diyos. Iba yun. Dito pinapakita kanyang kabutihan. Pero pagkatapos ng buhay na ito, ano po kaya ang mahahattaman natin pagkatapos ng buhay na ito? So bakit kailangan natin mabuo again? Dahil lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Lahat tayo. No? So ano dapat gawin? Para mapanumbalik ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Ano dapat gawin? Para bumalik yun. Yung relasyon natin sa Diyos, para bumalik, ano dapat gawin?
must be born again. Kailangan natin mag-born again. No? So, paano? Ang sabi ng Panginoon ay ito. Sumagot si Jesus, tandaan mo sinasabi kong ito, maliban ipinang muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag-aari ng Diyos. Sa English, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hanggat hindi ka nabuborn again, hindi mo yan malalasan, hindi mo yan makikita, hindi mo yan mararanasan. Ang sagot ng Panginoon para tayo ay mapapakumbalik yung nasirang relasyon natin sa Diyos, kailangan nating aminin na tayo nagkasala sa harapan ng Diyos at papasukin ng Panginoon sa ating pong mga puso. Kaya sabi ng Diyos ganito, anong sabi ni Nicodemo? Sabi niya, paano ba mapanganak na muli ang isang tao? Matanda na. Papasok na ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli may panganak na muli? Tanong na Nicodemo. Paano? Ulitin ko. Ang tanong ulit ni Nicodemo ay patungkol sa physical birth. Pero hindi. Ang tinatungkol ng Panginoon ay spiritual birth. Kailangan may panganak yun. No? May panganak yun. Ano sabi ng Panginoon? No? Napasan na natin ito. Ang sabi niya, ang tao may pinanganak sa laman ay laman. Ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Ang sinasabi ng Panginoon na ganito, sa mga bata, bigyan nyo ng lawak ang inyong kaisipan. Kapag ang mag-asawa, nagsiping, at nagkaanak, at tawag nila doon, laman. Flesh to flesh. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ngayon, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, kapag ang mag-asawa ay nagtalit, lalabas anak, flesh. Halimbawa, kami mag-asawa, nagtalit, ang kalalabasan namin yung anak namin. Flesh yun. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa espiritu, paano may papanganak yung espiritu? Ito yung tanong. Paano daw? Ang sagot ay ganito, tanggapin, papasukin ang Panginoong Yesus sa kanilang mga buhay. Nandito yung pag-uumpisa, Lord, pinapapasok kita sa aking puso, ikaw na po ang mag-hari sa aking buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ayaw. Sabi niya, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok ko. Kung di rin kayo ng aking tinig at bumuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magsasalo kami sa kainan o kakain. So, nais ng Panginoon, para maranasan natin yung tinatawag ng born-again experience, ang Panginoon ay kumakatok. Kung bubuksan natin yung ating mga puso at papapasukin natin siya sa ating buhay, no? Ibig sabihin nun, yung Espiritu ng Diyos, tatanggapin mo siya, may papanganak yung Espiritu ng Diyos sa loob ng iyong puso. Kapag natin na ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso, unti-unti na itong bumabalik. No? Bumalik yung relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Kasi naipanganak na yung Espiritu ng Diyos sa ating pong mga puso. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kaya po ang nakipag-isa na kay Kristo ay isa na ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip na palitan na ng bago. Kaya para tayo, nung tayo ay na-born again na, no? Nung tayo ay na-born again, tawag nito, nabago yung ating mga buhay. Meron pagkabagong nangyayari. Pag tayo ay na-born again, unti-unting nawawala yung dating selos, unti-unti nawawala yung galit, unti-unti nawawala yung pagiging madamot, unti-unti nawawala yung pagiging matigas ang ulo, unti-unti nawawala yung pagiging pasaway. Bakit? Kasi merong ng Espiritu ng Diyos na namamayani
na namamayani sa ating puso. No? Meron ng Espiritu na namamayani sa ating puso. Siya yung nagtatanggal, nag-aalis ng mga bagay na yun sa ating pong mga buhay. Kapag nandito na yung Espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito, wala lang dati niyang pagkatao sa halip na palitan na ng bago. Kaya nga pag sinabing bago, merong na ipanganak sa loob ng puso mo na bago ka, ibig sabihin na born again ka, na wala na yung dating pagkatao natin. Na nawala yung dating pagkatao natin. Dati palamura tayo. Dati maingitin. Pero nung na-born again tayo, unti-unti nawawala yun. Mas gusto natin mamuhay ng makadiyos. Mas gusto lumabas sa bibig natin yung mga magagandang bagay. Kaya pasinin natin ang ating sarili. Totoo nga ba kaya talaga ako na-born again? Kapag may mga ganito pa klase ng attitude, tanungin natin sa sarili, bago kaya ako? O umaattend lang ba ako dito dahil masaya? Umaattend ba ako dito dahil tawag dito, marami kong kaibigan? No? Pero yung ugali natin, hindi na babago, hindi na aayos. No? Ibig sabihin, kapag ganito yung meron tayo, na walang pagbabago nangyayari, pagka hindi pa naipapanganak yung Espiritu ng Diyos sa puso natin. Kapag naipanak na yun, umiiwas ka na sa mga bagay na hindi maganda. Nandyan ba kayo? Umiiwas ka na sa mga bagay na hindi maganda, na alam mo hindi maganda. Iniiwas mo na sarili mo doon. Dati, ang mga kasama mo, mga BI. Alam niyo yung BI? Ha? Yung BI, yung bad influence. No? Walang ginawa itong mga BI na itong mga barkadang hindi magaganda. Tinuturuan ka ng mga bagay na tawag nito na hindi maganda sa buhay mo. No? Yung bang sasabihin nila sa'yo, o tara, punta muna tayo doon. Meron ganito. Kuha tayo. No? Kunin natin yun. Hindi naman sa iyo, kukunin natin. No? Yung mga barkadang gano'n. Yung mga barkadang mahilig sa bisyo. No? Ang tunay na na-born again, na mayroong Espiritu ng Diyos, nilalayo ang kanyang sarili doon. Pero kapag nandun pa yun, no? Sabihin natin sa Diyos, tulungan mo ako. No? Ayoko na nito. Kapag ganito yung conviction na meron ka, ibig sabihin na ipanganak ng Espiritu ng Diyos. Pero kung walang kagatol na ginagawa natin mga bagay na yun, baka hindi mo na ipapanganak yung Espiritu ng Diyos sa puso natin. Kaya kailangan, no? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay naipanganak sa atin, uhaw tayo sa salita ng Panginoon. Uhaw tayo sa ganitong gawain ng Panginoon. Kaya nga, mahalaga sa atin na unti-unti natin iniiwan ang mga dating meron tayo. Sapagkat naipanganak ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay na sabi, wala ng dating pagkatao, kundi may mga pawang mga bago na. Kaya nga na-born again. Nabago yung pananaw ng isip, nabago yung puso, nabago yung lumalabas sa bibig. Hindi na siya pasaway, kundi sumusunod na siya sa utos ng magulang. No? Nagiging mabait na siya. No? Eh, Brother Robert, meron pa naman nakikita ko, meron pa naman ganun eh. Paunti-unti. Ang importante, meron ka nang nakikita pagbabago sa kanya. Unti-unti yan lumalago sa atin. No? Sa buhay natin. Kaya kapag tayo ay tunay na na-born again, tunay na ang mga bagay na meron tayo in the past, unti-unti yung mawawala at magbabago yung buhay na meron tayo. Katulad ng testimony nito. Kilala niyo yan? Yung iba di nakilala yan eh. No? Ano yan? Artista yan. No? Artista. Dati siya, eto siya. Medyo malambot. No?
tabi-tabi sa mga LGBT, wala naman akong intention sa kanila, saktan sila. Pero dati siyang ganun. Dati siyang Balinger C. Pero nung nakilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay, nagbago, naging lalaki na siya, ito na siya. Kaya nga tama ang kasabihan, walang mainit na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Sa puso natin, kahit gaano tayo katigas, kapag binabad tayo ng Espiritu ng Diyos, lalambot at lalambot tayo. Babasagin ng Panginoon yung mga bagay na kumukontrol sa ating mga buhay. Babasagin ng Panginoon lahat ng bagay na meron sa atin na hindi maganda. At tuluyan natin ito na tuluyan tayo makakawala at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Bilang panghuli at pangwakas, ang salita ng Diyos ay ganito. Ezekiel 36:27. Kapag ang Espiritu ng Diyos tinanggap natin, pinapasok natin sa ating mga puso, ang sabi ng Diyos ay ganito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Diba? Kapag pala ang Espiritu ng Diyos ay pinapasok natin sa ating mga puso, ang sabi ng Diyos, ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Diba? Alisin nyo ng Diyos yung matigas mong puso, yung hindi ka na nagpapatawad, puno ng galit, puno ng inilahim, puno ko ng pasaway. Ang sabi nito, ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kapag pala pinapasok natin ng Panginoon sa buhay natin, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Kaya nga, I pray in Jesus' name sa bawat isang meron sa atin. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang maghari sa atin. Ipatapyas natin, ipatanggal natin, ipabasag natin sa Panginoon ang masuwayin natin puso upang tuluyan itong maging masunurin sa harapan ng ating Panginoon. Bilang last na lang sa verse, bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ng mabuti ang aking mga utos. Diba? Kaya kapag pala ang tao na born again ngayon, meron ang Espiritu ng Diyos na nasa kanyang puso at sabi dito, upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin. Anong binigay ng Diyos? Yung aking Espiritu. Binigay ng Diyos yan. Kaya mapapasin mo ngayon, kung ikaw ay na-born again, nagkakaroon ka ng excitement na umating sa gawain ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng excitement kayo na magbasa ng salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng excitement kayo na sundin yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Diyos ay nananahan ngayon sa ating puso. Mas nag-enjoy tayo ngayon nakasama yung mga kapatid natin in faith rather sa mga taong nasa labas na mga kaibigan natin. Sasabihin ng mga barkada natin na mga bagay na barkada natin na hindi magagandang influensya sa buhay natin. Sabi nila, napaka-KJ mo naman. Amen. No? Pag sinabi KJ, ganito, napaka-KJ mo. Amen. Bakit? Kasi na hindi ka na masaya sa kanilang company. Nanda ba kayo? Amen. Kaya na tayo ay na-born again, no? Unti-unti na natin, hindi na tayo nagiging masaya sa company ng mga bagay na hindi maganda. Kaya ako, for the glory of God, walang laman na may tataas, nung ako ay na-born again. Hindi na ako masaya. Tumatawa ako, umingiti ako sa panahon ng aking mga kaibigan, pero hindi na ako masaya kasama sila. Bakit? Kasi ang mga usapan nila ay hindi magaganda. Mga lumalabas sa bibig nila ay hindi magaganda. Hindi na ako nagiging masaya doon. Pero kailangan pa rin silang abutin. Dalhin ang mensahe ng Diyos sa kanilang mga puso. But the sign
na ikaw ay tunay na born again, merong pagkauhaw mula sa salita ng Diyos. Kaya next week, no, ano yung sign ng totoong na born again? Ano yung sign na yun? Baka hindi nyo pa nakikita yung sign na yan eh. Kaya nga, next week, malalaman natin kung talaga meron ng Espiritu ng Diyos na naipanganak sa atin, sa puso natin. Next week, malalaman natin kung talagang totoong nandyan nga siya. Ngayon, nilagay lang natin, nilaan lang natin, no, na kung saan may panganak yung Espiritu ng Diyos sa puso natin. At makikita natin ang buhay natin unti-unti itong mababa. Kaya salamat sa Diyos. No? Bata pa tayo, nandito na tayo sa gawain ng Diyos. Naniniwala ko na ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan. Maaari yung iba ay hindi na magpapatuloy. Pero yung iba magpapatuloy. Bakit? Kasi totoong naipanganak ang Espiritu ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya kung tingin natin, wala pa yung Espiritu ng Diyos sa ating buhay, no? At muli na gusto natin ibalik yung dating relasyon natin sa Kanya, madali lang. Papasukin natin ang Panginoon sa ating puso. Amen. Sige, tayo tumayo. Hallelujah. Sige, kung sa tingin mo, wala pa yung Espiritu ng Diyos sa iyo, at tingin mo kailangan mong maghari, at tingin mo kailangan mong tanggapin ang Espiritu ng Diyos sa iyo, makilala mo siya bilang Panginoon at Tagapagligtas, tayo'y mananalangin. Panalangin pagtanggap sa ating Panginoon. Gawin natin ang panalangin ito na parang sa inyo panalangin. Gawin din yung panalangin na parang sa inyo. Kayo yung nagpipray. Tutulungan ko lamang kayo mag-pray. Okay? Sige, manalangin tayo. Sumunod tayo sa maikling panalangin ito. Panginoong Yesus, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad. Sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Sa aking mga kasalanan. Mula sa pagkabata. Hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa oras na ito, isulat niyo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Maraming salamat sa kaligtasan ibinigay niyo po sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang ang magpipray. Itaas natin ang ating mga kamay. Panginoon, sa mga oras na ito, narinig mo, Panginoon, ang usal ng kanilang mga labi. Tinanggap ka nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. I pray in Jesus' name. Patuloy niyo pong selyuhan ng banal mong dugo ang binhi ngayon na natanim sa kanilang mga puso. Pabantayan ito at wag mo niyo pong hayaan na nakawin ng diablo, na nakawin ng sanlibutan, Panginoon, ang binhing natanim sa kanilang mga puso. Selyuhan ito ng iyong banal mong dugo at diligin ito, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Diligin ito, Panginoon, ng iyong presensya. Diligin ito ng iyong pagkauhaw sa iyong mga salita. Hanggang ito ay lumago, lumaki, mamunga, at matatnan mo kami naglilingkod hanggang sa muli mong pagbabalik. Lord, maraming salamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Sa umaga nito, Panginoon, iniiwan ko sa aking mga kapatid ang iyong pagpapala.
Sino man po, Panginoon, ang may sakit sa mga oras na ito? Sakit, Panginoon, sa ovary, Lord Jesus. Bato, kidney, sugar, o high blood. In the name above every name, in the name of Jesus. Inuutusan kong ang sakit na ito'y matunaw, mawala, Wala. at tuluyang malusog. Lord God, pinawawalan ko ang himala ng buhay, ang kagalingan. Mai-restore, Panginoon, ang lahat ng mga nasirang pyesa. Mapanumbalik ang dating lakas, mapanumbalik ang dating sigla. Lord, I pray din po, Panginoon, sa mga kabataan ito, dakilang Diyos. Hinihiling ko, Panginoon, protektahan sila sa lahat ng kasinungalingan ng diablo, sa lahat ng pinapakita ng sanlibutan ito, Panginoon, ng pandaraya, dakilang Ama. In the name of every name, in the name of Jesus. Selyuhan mo sila ng iyong banal ng dugo, Panginoon. At maituon ang kanilang kaisipan, ang kanilang pananaw sa mabubuting bagay, sa mga salita mo, Panginoon, in the name of Jesus. Lakaran nila, Panginoon, ang landas na pinalalakad mo sa kanila, dakilang Ama. Ano ang mga challenges na kanilang haharapin sa pangalan ni Jesus, Lord God, sila po ay magtatagumpay sapagkat kasama mo, kasama ka nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Father God, in Jesus' name, release the spirit of overcoming, release the spirit of victory, release the spirit of blessing upon blessing, release, Lord God, the divine protection for every family and every one of us. Salamat po, ito ang aking panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Stop ko na, Pastor.